channel/kakapyan. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang pagmulat at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na natin paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin natitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulan na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang ginawit ay mawawala na. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagunan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulan lang tayo magkantahan. Isang magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig at nanonood sa ating programang Balikasan. Ang ating pong production ay hatid sa atin ng Bukas Palad Philanthropy Incorporated na nakaangkla sa isang motto, kamalayan at kalinga sa kapwa at kapaligiran tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Ito po ang host ng programa natin, RV Castro po lamang, at kasama po natin ang isang batikang komentarista. Siya po rin ang presidente
ng Asosasyon ng Komentarista at Announcer sa Pilipinas. Good afternoon, Mel Chavez. Magandang hapon na RB at sa iba't ibang lugar po, magandang umaga at magandang gabi sa inyong lahat. At ang ating pong programa ay mapapanood sa www.ustream.tv channel/Kakampi Online. At live ang ating pong communication direkta sa ating telephone numbers 553-8656 or 788-3605. Katulad po ng isang advokasya na tinataguyan ng Bukas Palad Philanthropy Incorporated, ating pong pag-uusapan ang ating mga basic concerns na hinaharap natin sa ating kapanahunan. At mapapansin po nyo sa ating advokasya, ganun din po kahaba ang ating balbas. At nawawala na rin ang ikang mga buhok natin, lumalapad na ang ating noo. Mel, ay hindi po rin kami titigil sa ating pagtalakay at pagmamasid. Mabigyan tayo ng wastong kamalayan at gayon din magkaroon tayo ng pagkalinga sa ating kapwa at kapaligiran tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Okay? So that ang ating pong tema ay mauukol po una sa physical environment at siyempre yung anong concern naman natin sa ating mga kababayan, especially ang mga nagugutom na at gayon din para sa lahat ng mga nakatira sa kapaligiran ng Laguna Lake, Pasig River, Manila Bay at lahat na mga gumagamit ng ganitong mga natural na pagpapala ng buting may kapal. Bakit kaya ikang ay nawawala na ang sigla at mukhatang naapektuhan ang pag-unlad ng sambayan ng Pilipino? Higit sa lahat para ba nagkukulang ng pagkain mula sa karagatan at mga ilog? At ito po ang ating papansinin. At bukas po ang ating komunikasyon para sa inyong mga komentaryo, mga puna at mga suggestions. Kung kayo din po ay mayroong concern at may advocacy, maaari po kanyong ipahatid dito sa ating himpilan at sa ating email email natin bigcasters@yahoo.com. At mapapanood din po nyo sa www.stream.tv channel/Kakampi Online. Pwede ba silang mag-IM dito? Bossing? Okay. Okay, simulan po natin sa ating puna, Emel. Anong mga napapansin natin? Una sa lahat, ba't ito pong ating talakayan ay buena mano dito sa Kakampi Online dahil atin din pong concern ay ang mga kababayan natin nagtatrabaho sa ibayong dagat, ang mga OFW at yung mga kamag-anak nila na iwan dito sa ating bansang sinilangan. At siyempre, naroon din ang kanilang concern. At ikang ay maging sa ekonomiya, apektado rin po ang basic needs ng ating mga kababayan. Alam mo, RB, dito sa pagbibigay daan natin sa kalikasan sa bansang ito, partikular dito sa Kalakang, Manila at Karatig, Lalawigan, nakikita natin na mismo sa Laguna Lake ay may mga problema, mismo ang lamang dagat ay nagkakanda matay. Ganon din dito sa Pasig River na nakikita natin na talagang madilim ang pugad ng nasabing pagdaloy ng tubig dito sa mga sapang ito ng Pasig River. Kaya nakikita natin na ito ay kapabayaan ng ating pamahalaan, lokal man o nasyonal, na dapat magagampanan na nila ito sa pamagitan na meron namang pundo para sa isalba ang ating mabuting kalikasan. Pero ang problema, nawawala Meron tayong unang panahon may nagpanukalang piso para sa Pasig River. Nawawala yung piso Pero dumadating yung milyon-milyong dolyar galing sa Germany at nawawala din ang nasabing mga dolyar nito na para dapat sa proyekto na linisin ang Pasig River kasama na ang Laguna Lake. Pero
masamang tingnan at napag-alaman natin na talagang nawawaldas at nawawala lang ang mga pundong ito para sa kapakanan ng ating mga kababayan dito sa Kalakang, Maynila. Nais natin pati sa ating kinaukulan, lalo na sa ating pamahalaang lokal o national man. At ito ay isang priority program ng ating pamahalaan, national at maging lokal. Kung ang ating mga gobyerno, government officials ay naglalaan ng pundo para ayusin ang mga kalsada, mga bridges, at magkaroon ng continuous flow ng ekonomiya at pagtatravel ng ating kababayan. Gayon din naman, dapat nilang bigyan ng pansin at pundo na ma-improve ang mga rivers dahil ito at mga karagatan dahil ito dinadaanan din daluyan ng ekonomiya at pagpapala ng ating gobyerno at ng poong lumikha. Alam mo, kung nabalik sa iyong kaisipan, RB, na mismo ang Pangulong Pinoy ay pinigil yung paghuhukay o pag-dredge dyan ho sa nasabing area sa Pasig at sa Laguna Lake dahil nakikita ni Pangulong Pinoy na talagang ang korupsyon, ang nasabing ang mga proyektong yan ay parang pinaglalaroan lang ang pera ng gobyerno. Kaya mabutit na pigil. Ngayon ho, wala na naman yung tuloy-tuloy na pagbibigay sa proyekto dahil napigil nga. Pero ang problema, nawawala na nga yung malaking pera tungkol dyan. Kaya itong narapat na gagawin sana ng Pangulo, na dapat ituloy na yon at tingnan mabuti kung talagang tinatrabaho ba na para mapapalalim at wala nang bahang magiging dahilan na para ang ating mga kababayan dito sa Kalakang, Maynila ay madidiskaril ang kanilang mga property, buhay at ang kanilang mga pagpunta sa oras sa trabaho ay hindi ho madidiskaril. Apektado rin ang pangkabuhayan. Tama ka, Mel. Dahil ika nga'y huwag natin ipapasantabi, huwag babaliwalain po na mga rivers, mga oceans and seas, yan idaluyan ang pagkapala ng butihing may kapal. Hindi yan lilikhain ng Diyos kung hindi ito pakikinabangan ng tao. Ang problema, hindi na pinakikinabangan, ginagawa pa itong paraan para sila lamang ang mabuhay. Yan ang nangyayari sa korupsyon. Ibig sabihin, isang malaking ugat ng kahirapan ay ang pagkamakasarili. Yung tinatawag na selfish, yung selfishness, yung greed. Yan po ang ating masasabing yan din ang pinagmulan ng kahirapan ng iba't ibang mga tao sa iba't ibang bansa. Yung greed. At ito yung nangyayari na po sa atin. Kaya paano po may babalik yan? Kailangan nga sabi, dredging. Ang dredge po natin sa ating panginingin ay dapat po ang linisin muna ay ang isipan ng ating mga kababayan, lalong higit ng ating mga pamunuan, ng ating pamahalaan at ganyan din ang private sector. Yun muna i-dredge yung tinatawag na selfishness. Okay? Yes, RB, sa tingin ko, napagsisimula na rin ngayon ng Pangulo at ng ating mga nasa gobyerno na ibubulgar na yung mga kamalian at mga pagnanakaw sa ating pamahalaan, ay dapat ituloy-tuloy na rin ninyo ang paglilinis dito sa atin sa kapaligiran na kung saan ay nung unang panahon ni Pangulong Cory, meron tayong proyektong para sa pagtatanim sa mga kabundukan ng mga kahoy. Bigla rin nawawala yung mga pundo. May mga project sa kabundukan pero wala yung mga kahoy dapat itatanim doon pero wala yung kahoy, ang pera nawawala rin. Kaya sa tingin ko, nararapat na talagang bantayan ng Pangulo ang mga ganitong proyekto para sa kaunlaran ng bawat mamamayang Pilipino. Hindi lang sa kaunlaran ng mga magnanakaw sa pera ng kaban ng bayan. Kaya nakikita natin na itong mga problemang ito ay matagal na panahon na. Pero mabutit nga, nabubulgar-bulgar na. At malaan na may mga makukulong dito. At sana ay
ang wika ko nga, masama mang pakinggan, kung nagbaha dito sa Kalakhang, Manila, dapat yung mga pinuno na mga magnanakaw sa gobyerno ang silang mabahaan at silang malunod at nang mapagpiestahan sila ng mga pating doon sa karagatan natin. Dahil kung ang mga mahihirap na nakatira sa ilalim ng tulay, ilalim ng nasa gilid ng Pasig River, nasa gilid ng Marikina River, ay kawawa naman ang ating mga kababayang mga mahihirap dahil sila mismo doon. Pero ang mga mayaman, nandito sa mga Forbes Park, nasa Green Hills, sa Wakwak, nasa matitinding mga shifting lugar. Pero ang ating mga mahihirap, nandun palagi yan sa dangerous area. Okay, atin mo muna ang pansinin na isa pa nating pagkataon, paano naman yung mga tao na bibiktima? Halimbawa, mahirap nating kababayan. Anong tugon ng Bukas Palad Pilantropiya? Pakinggan po natin, panoorin itong mga project ng Bukas Palad, yung Theotokos Mercy Feeding. Okay, at bago yon ay magkape muna tayo, Mel. Medyo masarap yung kape niyo. Kasi nakakaantok yata itong ating tema, pero ganun pa man, pamansin natin ang tubig sa karagatan at saka Pasig River, Laguna Lake para ng kape. Okay, etong tunay na kape. Okay, mga kaibigan, napansin po ninyo yung Kape Juan, talagang kapeng barako yan, Mel? Mukha ating mga media practitioners, yung mga members ng AKAP, mayayakap itong Kape Juan para hindi antukin, manapay, laging gising at energetic sa kapeng barako, Kape Juan. Ang ating pong programa hatid sa atin ng Bukas Palad Philanthropy Incorporated, isa pong NGO, at nagmamalasakit po sa kapakanan nating kapwa at kapaligiran upang sa ganoong paraan ay magkaroon po ng kaunlaran ng ating kababayan. Hindi lang kaunlaran, hindi lang ay kapayapaan, kung hindi talagang isang uri ng pagbabago. Balik kalikasan po tayo. Kaya pati ang pagkain, ibabalik na natin organic, Mel. Hindi too much industrialization na hindi naman makontrol ang mga activities na pinagmumula ng pollution. Sana ibalik yung ating organic farming, yung organic na lifestyle ng pagkain natin, laging sariwang kape barako, sariwang prutas, sariwang gulay, at sariwang hangin. Yan pong paraan, magtanim ng puno. Kaya nga sabi ng isang monghe, ng isang ermitanyo, bawal putol puno, bawal putol balbas. Ho, ho, ho. At nakikita rin natin na RB na kailangan ng mga alternatibong paraan para yung pagbibigay daan sa mga problema para sa kalikasan, katulad ng mga polusyon, ay dapat marami na tayong ngayon nakikita natin na ang solar system ay okay pala. Ngayon nakikita rin natin na merong
mga imbensyon na ang wika'y kapalit sa polusyon ng paggagamit ng mga diesel fuel at iba pang mga materialis para sa pagpapaandar ng ating mga makina. Merong yung isang inventor na ang wika niya ay hydrogen economy, na tubig ang kailangan para ang yung mga polusyon na pumapailang lang sa kahitasan ng ating kapaligiran ay hindi na tayo magkakaroon pa ng malakas na bagyo katulad ng Yolanda. Pero hanggang ang wika niya, hanggang tuloy-tuloy na ipopollute po yung kataas-taasan ng ating kapaligiran, tuloy-tuloy rin ng palakas ang mga bagyong darating sa bansang ito. Kaya sa kapalaluan ng ating mga kababayan din na ayaw tingnang maigi na mayroong mga alternatibong para mabawasan ang sakunang malaki, ay partikular ang ating pamahalaan na binging-bingi sa pagbibigay daan sa mga nasabing mga imbensyon na dapat tingnan nila. At dito mismo sa Kalakhang, Maynila, meron ding imbensyon na ang wika ay may proyekto na dapat pangangalagaan na ng ating pamahalaan o bigyan ng pondo, pero ayaw pa rin bigyan ng pondo ng ating national na pamahalaan na ang wika ng isang nagngangalang Martin, inventor na si Engineer Martin, na ang wika niya ay ang nasabing bayan ng Cavite hanggang bayan ng lalawigan ng Bataan ay maglalaan ng isang malaking daan at doon idadaan sa karagatan at makakasave pa ng mga mahigit kumulang 100,000 hektarya na magiging daan na para paninirahan ng ating mga kababayan na makakuha, dahil ang sabi niya, malilisin ang tubig na nandito sa karagatan natin sa ating lugar ng Bataan, Cavite at saka ng Kalakhang, Maynila at saka sa Bulacan. Kaya makikita natin na may mga proyekto palang dapat ganyan, ayaw rin gagawin ng ating pamahalaan. Hindi ko malaan kung anong gusto ng pamahalaan natin. Ang gusto yata, magkakandalunod ang ating mga kababayan pag nagbaha sa Metro Manila. Alam mo naman RB nung nag-undoy, yung habagat, nakikita mo na ang Kalakhang, Maynila puro tubig na. Mabuti wala yung 40 dias na ulan. Kung darating yung mga panahon noong unang na si Noah nasalba dahil nagagawa siya ng barko na nasa taas ng bundok at saka umabot sa bundok yung tubig, palutang-lutang na lang sila. Ngayon, kung dito mangyari sa atin yan, yung nangyari sa Yolanda, kung dito nangyari sa Maynila, hindi lang 10,000 mamamayan natin ang madidiskarel. Baka milyon katao ang madidiskarel na mismo yung barko na nasa karagatan tinakas ng tubig papunta doon sa kalupaan ng Tacloban City. Kaya nakikita natin na mayroong mga ganyang problema na dapat gampanan ng ating national pamahalaan, pero sa sad to say na RB ay pinapabayaan at bingi ang ating pamahalaan na yan ay dapat tingnan nila at solusyonan ang mga problemang ito. Bagamat ganyan ang realidad na ating pamahalaan, meron din namang isang realidad, Mel, na maging ating mga volunteers na nag-advocate ng katulad ng sinasabi mo, from concerned citizens, bubuo sila ng NGO, civil society, para na sila, hindi lang pupuna, kundi sila mismo kikilos, katulad na nabanggit mo, may mga scientists, kung ayaw ng gobyerno suportahan, ay di sila magtutulungan. Nagpo-form sila ng kooperatiba. Ganon din man yung private sector. Nagpo-form sila ng ibang product. Ang funding mula sa private sector. Sila na rin. Maging ang media group, magkakaroon na rin ng kooperatiba para sila ang mga media practitioners ang magtulungan in case may mangyari sa kanila. So that maging sa concern natin sa sources of energy, may private sector na rin, may mga NGOs, non-government organization,
na hindi naaasa sa government funds. Dahil NGO sila, hindi nila kinakailangan ang financial support. Importante lang ma-recognize yung kanilang contribution for the love of humanity. Katulad po ng Bukas Palad Philanthropia Incorporated. Ito po ay isang non-government organization. Ito po ay nagbo-volunteer sa Diwa ng Bayanihan na mag-extend ng pagpapakain sa mga mahirap nating mga bata na sa mga rural areas. At maaaring ito ay mangyari din dito sa Metro Manila kung sa pagtutulungan ng isa pang grupo. Ano nga ba ang grupo yun? 3,000 Club? Yes. Mel? Yes. Sa panguna ni Bing Grande. Bing Grande. Oh, yes. At ngayon sa Pilipinas, sino ang kanyang executive director? Si Bebot. Sino ba ang pangalan? Kasama si Bebot. So magkita mo, maski hindi na po ay maghihintay ng financial support from the government, kinakailangan na lang blessing. Marami po mga kababayan tayong concerned at na nagbo-volunteer, may inisyatibo at advokasya para sa kanilang maliit na paraan. Sa Diwa ng Bayanihan pagtutulungan, mapakain nila mahirap, matulungan ang mga hindi maipagamot, ano pa? At lahat po ng mga paraan para iba't ibang sources of energy, katulad ng solar energy, windmills, hydrogen, katulad nitong alkaline, parang tubig nito, panlinis ng katawan. Ganun din po yung organic food. Yan yung inisyatibo, concern na yan ng private individuals. Kaya pakinggan po natin, panoorin. Ano ba yung project naman ng Bukas Palad Philanthropia Incorporated sa kanilang Theotokos Mercy Feeding? Ito yung mga anak natin. Dahil ikang importante, ano? Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin
Namasdan pati pagtulog mo. At sa gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may talong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya.